Hi guys! So, ang topic natin is for strength of materials, which is about shear and bearing stress. So, meron na tayong discussion about the first type of simple stress, yung normal stress. Na-discuss ko na yon. So, kung hindi pa napapanood, panoorin nyo na lang. Nakalink dito sa description sa playlist natin for strength of materials. So, proceed na tayo sa next type of simple stress, yung shear and bearing stress. Okay, so by definition, normal stress acting on an interior plane is directed perpendicular to that plane. So, 'di ba kapag normal stress, yung applied load natin is perpendicular doon sa cross-sectional area, 90 degrees. Okay? Shear stress, on the other hand, is tangent to the plane on which it acts. So kapag shear naman, tangent. So halimbawa, ito yung cross-sectional area natin. Ang mag-a-act na force sa kanya to cause shear stress is dapat tangential or parallel doon sa cross-sectional area. Okay? So, ito dapat yon. Yung, ito is, diba, dinidenote natin as P kapag normal force, tapos kapag tangential force, V. Okay, yung force applied. Shear stress arises whenever the applied loads cause one section of a body to slide past its adjacent section. So, kapag meron daw tayong sliding na nangyayari sa isang, halimbawa, meron tayong dalawang magkadikit na surface, tapos nag-slide sila past each other, okay? So, maka-develop yun ng shear stress. Okay, mamaya may illustration tayo doon. Examples of shear stress are illustrated in figure below. Ayan, so ito na yung illustration natin. So, meron tayo ditong A, B, C, tatlo. So, dito sa A, figure A shows two plates that are joined by a rivet. Yan, so ito yung figure A natin. Ito yung top view. So, meron dalawang plate. Okay? Sa taas, tsaka sa baba. They are connected by a rivet. Ito yung side view. Oh. So, merong taas. Ito yung plate sa taas. May thickness siya neto. Ganito, kakapal, thickness niya. Tapos, ito rin yung plate sa baba. Okay? With the same thickness. Ito top view, ito side view. Tapos, they are connected by a rivet. So, sabi, the rivet must carry, as seen in the FBD, the rivet must carry the shear force V equals P. Because only one cross-section of the rivet resists the shear, the rivet is said to be in a single shear. So, ito is example ng single shear. Okay? Kasi isa lang yung shear na area kapag itong example dito sa A. So, ang tendency, di ba may applied load? May in-apply na load P dito sa kaliwa, pointing to the left, tapos sa kanan, pointing to the right para balance. So, ang tendency is kapag malakas yung force na itong dalawang humahatak, so yung rivet natin, pwede siyang maputol, mag-fail. 'Di ba? Kakahatak natin,
pwedeng mag-fail, maputol, masira yung rivet. So, pag nangyari yon, pwede nating consider either yung top or yung bottom portion ng rivet once nung plate, once na nag-fail na yung system, para ma-analyze natin kung ano yung internal force na nag-act or yung shear force. Okay? So, ito yung ating, let's say, yung upper portion. So, let's say, naputol na, nag-fail na yung rivet. So, mapapansin nyo, nagkaroon tayo ng force V equals to P. Kasi ito yung force applied to the left. So, para hindi maputol, 'di ba, kung hindi pa nagfe-fail yung rivet, ang ginagawa niya is nagre-resist siya dun sa force P. Okay? Para hindi siya maputol. 'Di ba? So, ito yon, yung resisting force, internal resisting force V. Equal dapat sa P. Kapag nag-summation of forces tayo, summation of forces in X, positive if to the right, is equal to 0. Dapat in equilibrium. So, P is negative to the left. Tapos, itong V is positive kasi to the right siya. So, dapat to the right siya para yun yung mag-o-opposite sa P. Okay? Equal 0. So, kaya magiging shear force V is equal to transpose si negative P sa kanan, equal siya dun sa applied load P. Yan. So, therefore, kapag kinuha natin yung stress, shear stress from the formula, so kapag shear stress, tau na yung ginagamit nating symbol, di ba? Yung applied force P divided by yung sheared area. PS, sheared force over sheared area. So, saan yung sheared area? Dito sa rivet, yung portion na to. Diba siya yung area na sinishear? Okay, siya. Siya yung cross-sectional area parallel doon sa shear force P or V. Okay, kasi that's the definition of shear stress. Dapat yung force is parallel dun sa cross-sectional area. Kung yung normal stress is perpendicular, yung shear force is dapat parallel or tangential dun sa sheared area, cross-sectional area. Yan. So, ito yung magiging formula natin. Ito is isang shear lang, 'di ba? Single shear lang. Kasi isa lang yung area being sheared. Next, dito naman sa illustration B, the bolt of the clevis in B carries the load P across two cross-sectional areas, the shear force being V equals P over 2 on each cross-section. Therefore, the bolt is said to be in a state of double shear. So, ito naman yung figure natin sa B. Bolt naman, okay? So, ito. Ito yung bolt, 'di ba? Ito yung bolt natin. Tapos, meron tayong upper portion tsaka lower portion. So, etong upper portion, merong applied load sa kanya na pataas, upward. Tapos dito, merong applied load na downward, P, para balance, di ba? So, ito yung nagko-connect sa dalawang portion, sa upper tsaka sa lower, yung bolt. So, ngayon, kapag masyadong malakas yung force na humahatak sa taas saka sa baba, ang tendency dito sa bolt, pwede siyang masira, mag-fail, di ba? So, paano yung failure niya? Pwedeng maputol dito, tsaka dito, para totally mag-separate na yung dalawang portion, yung upper tsaka lower.
Bawa, hindi na kinaya nung bolt sa sobrang lakas nung hila nung mga force P up and down. So, magfe-fail. Ang kalalabasan is kapag naputol, ganito na siya. So, ito yung lower portion. Sasama sa kanya itong naputol na portion ng bolt. 'Di ba? Ito, naging ganito na lang siya. Okay? So, ngayon, kapag in-examine natin in-analyze natin yung FBD, resulting FBD, so ito pa rin yung applied force P na downward. Tapos, mag-o-offer ngayon ng internal force resistance itong bolt. Siyempre, para mabalance itong P. So, actually, meron siyang ini-exert na internal force dito para hindi masira, hindi maputol. 'Di ba? Ito yon. So, na-expose siya kasi sabi natin, naputol na yung nasira na, nag-fail na yung bolt. Kaya, ito na yung kinalabasang FBD natin. Na-expose na yung kanyang internal resistance force dito sa applied P. So, therefore, para mabalance itong P na to, dapat madi-divide siya dito sa dalawang applied shear force dito sa taas. Okay? Tig-kalahati sila. Dapat in opposite direction. So, ito yung magre-resist dito sa force P. Okay? Yung dalawa. Actually, kapag nag-summation of force tayo, summation of force in Y, positive if upward, so itong P sa baba is negative kasi downward. Tapos, itong dalawang V is positive, so plus V, then wala na equal sa 0. Kapag sinolve natin si V, bale transpose ko si negative P sa kanan, tapos a-add ko yung V plus V, 2V equals P, then divide both sides by 2, therefore, eto na, V is P over 2. Okay, kaya yung value ng shear force V is kalahati nung P over 2. Okay? So, kapag alam nyo na yung V, pwede na natin i-apply yung formula sa stress, shear force, shear stress. Tau is equal to, kahit i-consider nyo lang itong isang sheared area, sheared portion. So, bale V over sheared area S. So, but yung V natin is equivalent siya sa P over 2. P over 2 divided by yung sheared area. So, magiging P over 2 AS. Diba? Tapos, yung sheared area, ito yon, yung cross-sectional area na parallel doon sa V. Okay? Kasi by definition, yung shear is yung applied load, applied tangential force is parallel doon sa shear, sa area being sheared. Okay? So, kaya siya tinawag na double shear kasi dalawa yung area being sheared. Kaya may over 2 dito sa formula. May over 2, di ba? Tapos kapag single shear lang, V over area sheared lang. So, 1 lang. 1 lang yung area being sheared. So, ito example ng single shear. Ito, double shear. So, another example is sa figure C. Sa figure C naman, a circular slug is being punched out of a metal sheet. Here, the shear force is P and the shear area is similar to the milled edge of a coin. Yan. So, punching shear naman to sa C. Okay. So, meron tayo dito metal sheet. Tapos, ito yung punch. Merong applied load downward.
actual load P. So, ang tendency neto, mangyayari, tapos supported pala siya dito. So, ang tendency kapag meron tayong in-applied na load P dito sa punch na in contact with the metal sheet, etong baba. So, pag sobrang lakas nung in-applied na force dito, pwede niyang mabutas, no? Mabutas etong metal sheet. So, let's say ito yung diameter nung diameter nung punch is D. Tapos may thickness etong metal sheet na P. Okay? So once na sobrang lakas nung P, possible mabutas etong metal sheet. Pero habang hindi pa siya butas, meron yang internal force na ina-act para ma-resist yung applied load P. Okay? 'Di ba? So kung ito yung metal sheet. Let's say, paano ba i-drawing? Yan. Ito yung punch. 'Di ba? So, pag merong applied load P tayo, etong portion na to, offer ng internal resistance dito sa P para hindi siya mabutas. Okay, so ito yung area na ma-shear in case mag-fail, mabutas yung metal sheet. So nag-o-offer siya ng, ito pala yung drawing. Mag-o-offer itong area na to ng internal resistance doon sa P, which is, ito, as illustrated, itong mga forces na to. Upward. So sa palibot nung circle, kasi circular yung punch, di ba? Yan. Ang total neto kapag nag-summation of forces tayo, total nung mga forces na to upward is siya yung V. Which is dapat para in equilibrium, pag nag-summation tayo, equal sa applied P. Kasi ito yung downward force, ibabalance ng lahat nung upward force na to. Siya si equivalent sa V. Which is, yung shear force V dapat equivalent sa P. Okay, pag nag-summation of force in Y tayo is equal to 0. Okay? So, ang magiging formula natin is, di ba, yung V divided by the sheared area. So, ano yung sheared area? Yung portion na parallel doon sa P. Okay? Ano yun? So, pag nabutas siya, di ba? Halimbawa, ito. Ito yung metal sheet, tapos nabutas na siya. So, ito yung area being sheared, right? Ito. Once mabutas na siya, yung metal, mag-fail na, paano natin kukuhain ito, area na yan? So, di ba this is the diameter nung punch. Tapos, may thickness, ito yon, same thickness dito, di lang maganda yung drawing, same thickness siya. Kung ano yung thickness nung metal sheet, same lang siya dito. So, kung puputulin natin to, yan, etong area na to, puputulin nyo dito, parang hahatiin nyo, tapos ilalatag natin. Pag nilatag natin siya, magiging rectangle siya, di ba? Na-imagine nyo ba? Yan. So, imagine, pinutol ko siya dito, tapos pwede nyo ibalik siya as a circular, di ba? Ngayon, ilalatag natin siya. So, ito is yung diameter ng circle with, yung circumference ng circle with diameter D.
Okay, yung length. Ito yon. Ano yung circumference ng circle with diameter d? 'Di ba 2 pi r or pi d? Tapos etong width is yung thickness nung metal sheet T. So to find the sheared area AS, area ng rectangle is length times width. So length is pi d, tapos yung width is t. Pi dt or pi dt pwede rin. So yun yung ipa-plug in nating dito sa formula sa shear stress for punching shear. Equal siya sa, so yung V is equal siya sa P, tapos yung sheared area AS is pi dt. Okay. So ito yung formula sa punching shear. Yan. So the distribution of direction is usually complex and not easily determined. It is common practice to assume that the shear force V is uniformly distributed over the shear area so that the shear stress can be computed. Yan. So lagi ina-assume natin dito na yung shear force V is uniformly distributed over the sheared area. Okay, para ma-apply natin to, this is the average stress. Yung shear force V over the sheared area A. Okay? So, yun yung shear force or shear stress natin. Basta yung applied load is parallel doon sa cross-sectional area. Kabaliktaran sa normal stress na dapat perpendicular yung applied load dun sa cross-sectional area. Okay? So, kaya tinatawag din siya na tangential stress. Kapag normal stress, ay kapag axial stress, normal stress naman kasi perpendicular. So, next is, punta naman tayo sa bearing stress. Yung bearing stress, parang ano din siya parang normal stress. Ang difference lang, sa bearing stress, dapat may dalawang bodies involved. Transfer of force from one body to another. Kasi kapag normal stress, yung mismong ino-offer na stress due to the internal force dun sa body due to the applied load. 'Di ba? So, halimbawa, ito, meron tayo ditong body with applied load P. Okay, so, supported siya dito sa ground, let's say. Yung normal stress is, kapag nag-cut tayo, may expose yung internal force niya dito. Yan, ibabalance ng internal force yung applied P. So, yun yung normal stress due to the internal force. Pero kapag bearing stress, dapat, maliban dito sa body na to, let's say, or ito na rin pala yun, ito na rin mismo, yung itatransfer netong P na load, yung load P is matatransfer dito sa support dito sa baba. Makakabuo tayo ng bearing stress. Okay? So, transfer of force from one body to another. Sige, para mas ma-illustrate mamaya, meron tayong example. If two bodies are pressed against each other, compressive forces are developed on the area of contact. Yes, diba? The pressure caused by these surface loads is called bearing stress. Ayun. So, caused by two compressive forces by two bodies in contact. Okay? Example of bearing stress are the soil pressure beneath a pier and a contact pressure between a rivet and the side of its hull. Ayun, so yung example daw is yung bearing stress, the soil pressure beneath a pier and the contact. Sige, so for example, yung sa soil,
Halimbawa, meron tayong column na may footing or yung mismong footing, tapos nandito siya sa soil, sa ground, tapos may applied load tayo na P. Yan, makaka-develop tayo ng bearing stress dito sa soil. 'Di ba? So, yung matatransfer yung applied load P dito sa soil due to the contact ng kung saan in-apply yung P dito sa footing, matatransfer nung internal force dun sa footing due to the applied load P dito sa soil. Okay? So, yun yung difference ng bearing stress sa normal stress. Kailangan may contact yung mga body, hindi siya direct. Kasi 'di ba, una, magkakaroon tayo ng internal force dito. Pag kinat natin itong portion na to, so separate natin, ma-expose yung internal force dito sa footing. So let's say upward force. Yan. So itong summation nitong mga forces na to should be equal to P. Ngayon, kapag yung sa lower portion, yung kinonsider natin, so mayroong mag-act din na internal force dito sa footing in opposite direction na dito sa upward portion nung kinonsider nating section. So dapat pababa na siya. So total din nito is dapat equal sa P. So para ma-balance itong internal force dito sa footing, dapat magkakaroon ng reaction dito sa soil. Okay? Yun yung tinatawag nating bearing. Bearing stress or yung bearing force. Okay? Tapos yung magiging cross-sectional area is yung portion na to dapat perpendicular din dun sa bearing force. Kaya parang normal stress din siya eh. Kasi yung applied load is perpendicular din sa area, cross-sectional area where the force is being applied. Okay? So, yun yung isang example, yung sa soil pressure. Tapos, yung isang example is, again, yung sa rivet. And the contact pressure between a rivet and the side of its hole. If the bearing stress is large enough, it can locally crush the material, which is in turn can lead to more serious problems. To reduce bearing stresses, engineers sometimes apply bearing plates, a purpose of which to distribute the contact forces over a large area. So, nakakasira din syempre yung bearing stress, di ba? Nakaka-damage din yon. So, to reduce the bearing stress, engineers sometimes apply bearing plates, the purpose of which is to distribute. Yan. So, ito yung example naman sa rivet. Ito, yung sa rivet, analyze naman natin yung example sa rivet. Paano nagkakaroon ng bearing stress din sa rivet? So, as an illustration of bearing stress, consider the lap joint formed by the two plates that are riveted together as shown in figure A. So, ito yon. So, parang yung sa shear stress lang din kanina. Merong dalawang plates nakapatong sa isa't isa. So, ito yung upper plate, lower plate, tapos they are connected by a rivet. So, meron ditong na-form na shear stress, di ba? At the same time, meron din tong bearing stress. So, the bearing stress caused by the rivet is not constant. It actually varies from 0 at the sides of the hole to a maximum behind the rivet as illustrated in figure B. So, mapoproduce yung bearing stress, transfer siya, matatransfer yung ina-applied na load dito sa P, dito sa portion nung plate. Okay? Yan. Mamaya, kapag inanalyze natin, sige, papakita natin yung FBD. So, the difficulty inherent in such complicated distributors, common practice, assuming na bearing stress is uniformly distributed over a reduced area. The reduced area is taken as the projected area. Sige, explain na natin. Etong mga sinabing lahat ng ito, may explain kapag inanalyze natin yung figure, yung FBD. So, di ba, meron tayong dalawang magkapatong na plate ulit,
tapos may applied load sa kanila na P. To the left and to the right, tapos they are connected by a rivet. So, etong rivet kapag hindi niya nakinaya yung P, applied load P, mapuputol siya dito, di ba? Mas-shear na siya due to shearing force. Okay? So, isang failure yon. Pero paano pag kinaya niya? I mean, hindi siya naputol. Matibay itong rivet sa shear stress. Malakas yung shear stress niya. Ang isang possible failure, kahit hindi siya maputol, is ang mangyayari naman sa plate is pwedeng lumaki yung butas. Bawa, sa sobrang lakas netong P, hindi nagfe-fail itong rivet, pwedeng masira, madamage yung plate. Let's say itong upward plate, di ba? So, mahatak nung P, itong plate, sa sobrang lakas, pwede siyang ma-move in this position. Halimbawa, na-move na siya, let's say, from this original position, dahil sa sobrang lakas ni P, napunta na siya dito. Okay? Sabihin, nag-move na yung plate. Yung taas na portion na to, once na nag-move na to, sabihin, makakaproduce siya dito ng hole, mas malaking butas. Na-move niya di ba? Nag-move na yung upper plate Sabi, nasira. Nagkaroon ng butas dito ng mas malaki. Ito yung original na hole lang due to the rivet, hole nung rivet. Kaso sa sobrang lakas nung hila nung P, so na-move siya further away to the left. So dapat magkakaroon siya ng butas dito. 'Di ba? Yun yung due to the bearing stress. Bearing stress dun sa plate. Okay? Paano natin kukuhain yon? Yung bearing stress na yon. So ito yung nangyari. So let's say ito yung butas sa rivet, 'di ba? Yan. Ito yung plate. So, nagkaroon siya ng mas malaking butas nung damage na yung plate, na nagkaroon na uka siya, 'di ba? So, yung in-applied na load dito na P to the left, okay, kasi merong shear force, 'di ba? Yung shear force na yon is yung magre-resist is ito, yung force V, or which is equivalent siya sa P, in opposite direction. In turn, yung shear force na V is magkakaroon ng resistance naman etong portion in contact doon sa etong rivet tsaka yung plate, 'di ba? In opposite direction dito sa P. Okay, para in equilibrium sila. So, ito yung bearing force. Let's say PB. Ito, yung sum neto bale nung mga bearing force na to is equal dito sa V, shear force V na equal sa P. So, diba nagkaroon ng transfer nung force from one point to another. Kaya siya tinawag na bearing. From this force P, na-transfer siya dito. Yan. So, from the formula, ngayon, yung stress natin, stress na bearing stress, so let's say, dahil siya is considered as normal stress, gagamitin ko is sigma symbol sub B. Same formula lang din, force over area. PB over area B. Okay? Bearing force divided by bearing area. So, yung value na natin netong bearing force is equal dapat dun sa P. Right?
divided by ano naman tong area na to, kung saan nagkakaroon ng contact yung bearing force. So, kapag niredraw natin, ito actually yun eh. Di ba? Ito rin yun. Sabi, ipoproject daw. The difficulty inherent in such complicated stress distribution is avoided by the common practice of assuming that bearing stress is uniformly distributed over this area. This area is taken. Ayun. So, instead na ito yung kukuhain natin, which is an arc of a circle, or yes, 'di ba circular kasi yung ano natin, 'di ba, yung rivet. So, instead na ito yung kukuhain natin, yung mga kung saan naka-applied yung bearing force, yung projected area. Ito. Ipo-project itong area na to dito para maging simple, ano lang siya, rectangle. Okay? So, ang magiging area na natin dyan, so halimbawa, kung yung thickness netong plate is T, so ito yon, yung thickness na T, tapos yung diameter ng rivet is D. Yan, so 'di ba, ito yung rivet, yung diameter ng rivet, so D yung diameter niya, ito. Ito yon, yung length na to. D. Tapos yung thickness ng plate is T. So, ang nabuo nating bearing area is rectangle. So, ang magiging formula natin dito is pag rectangle, length times width. So, D times T or T times D. dt. Yan. So, ito yung formula natin sa rivet for the plate, sa bearing stress doon sa plate and rivet. P over dt. Where P is the applied load P dito sa dalawang plate over yung product nung diameter ng rivet times the thickness ng plate. Through analysis, nalaman natin yung formula nung bearing stress. Okay? So, yun yung ating bearing stress. Okay? So, parang normal stress lang siya, pero dapat merong bodies involved na two bodies in contact. Okay? So, siguro sa susunod is putulin ko muna dito. Sa susunod na tayo magsosolve ng mga sample problems about bearing and shear stress. So, abangan nyo yung next tutorial natin. Okay?